This time mga kasama natin ang law expert na si Attorney James Reserva. Pag-usapan po natin yung mga nangyari na rekomendasyon ng mga kaso laban sa mga na sinasabi na may pakana kung bakit napunta sa ICC si FPRD, Attorney, si MJ po at si Admar ngayon pong umaga. Magandang mayong buntag, sir. Mayong buntag po, MJ, Admar, happy birthday. Yes, sir. MJ, belated happy birthday. Yes, sir. Okay. Apo, sir, sa mga nangyayari po ngayon no, sa Senado at dito po sa committee ni Senator Amy Marcos, anong take mo doon, sir? Doon sa rekomendasyon na pasampahan ng kaso yung mga top government officials na sinasabing nasa likod raw ng pagkakadala kay PRD sa The Hague? Well, that is the best so far na development as regards the investigation conducted by the Senate Foreign Relations Committee chaired by Senator Amy Marcos. Malaking tulong ito, MJ, kasi dito ma-establish na at least merong report from an institution like a Senate, kahit na hindi ito committee report, na kahit na preliminary findings pa ito, at least naka-establish na ito ng strong evidence na yung pagpadala o yung pagkidnap, yung anong term diyan doon kay PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte doon sa Dahig, ay politically motivated. So may political motivation. Kailangan yan kasi that is one of the basis for dismissing the case. And then, dito, yun naman ang magagawa sa isang committee investigation kasi yung function ng Senado or House of Representatives for that matter, pursuant to Article 6, Section 21 of our Constitution, conduct inquiry in aid of legislation. Yun man lang. So, ito, at saka meron din silang part ng kanang oversight functions to recommend charges that will be conducted by the appropriate investigative body in our system of government that is lodged to the Ombudsman. So, ito ngayon, yung mga recommendations ng Senator Amy. Depende yan sa Ombudsman how they are going to proceed to it. Sir, pwede bang mag-file ang ordinaryong Pilipino ng mga kaso sa Ombudsman at ang pagbabasihan po ay yung findings ng committee ni Senator Amy Marcos? Pwede naman. Kasi this is a public offenses. Criminal offenses ito. Pwede. Depende yan sa Ombudsman. Kasi kahit ang Ombudsman nga, kahit na nga love letter lang, they will take cognizance of it. Basically, kasi ang Ombudsman, motu proprio can conduct an investigation. So, especially so, kung may committee report, may isang preliminary findings from a senator. Sir, may issue kasi na malapit na pong mag-retire ang ombudsman, no? Si Sammy Martires. At ang magiging next na ombudsman ay appointee na ng kasalukuyang presidente. At mayroong nagsasabi, marami sa atin na sana raw urgent yung mga aksyon dahil kapag nangyari daw ang kaso o may nag-file sa ombudsman, sa bagong ombudsman, which is after August, mauuwi daw sa wala itong mga investigasyon ng Senado. Well, MJ, we were not born yesterday. Kung theoretically kasi I still believe on yung integrity at saka yung professionalism ng isang public official, lalo na sa isang institusyon ng ombudsman. So, ang expectation diyan ay supposed to be he should act or she should act impartially or objectively
on a certain cases or concern, lalo na cases imbued with public interest. That is ang expectation natin. Pero ang reality kasi, kaya inuunahan mo na, may mga yung political aspect dyan. Sinong i-appoint, baka susunod sa kumpas ng nag-appoint sa kanya. That is unfortunate. Nakita naman natin din, tingnan mo yung Supreme Court, appointee yan, karamihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero wala mang kaagad na aksyon na ibinigay dahil si PRRD ang nag-appoint sa kanila na parang sabihin natin na partisan. So parang meron din silang sariling objective na paghimay-himay ng mga concerned na or cases na lalodge doon. It's up to the people o kung ano yung judgment nila. Kasi ang bottom line dito, MJ, tao sovereignty resides in the people and all authorities emanate from the people. Yan lang ang pinaghuhugutan natin. So, kung sabihin natin na walang saysayan, parang i-preempt natin, parang speculative yan. Let us hope na the person who is going to be appointed ay maging true sa kaniyang mandate. May mandate naman yan, may mga kung ano yung purposes, ano yung powers, ano yung scope ng authority ng ombudsman. Yun lang ang sasabi ko. Ang sa akin lang, hope lang ito Wala tayong magagawa Kung negative tayo, so as if paano na ang bansa natin. At in fact, until now, we are hoping na sana yung true will of the people sa eleksyon na ito ay talagang lalabas kasi yan naman talaga ang expectation sa ating system of government. Our government is founded on the principle that the will of the people is the supreme law. Salus populi is suprema lex. Yun man lang at saka yung mga principle na vox populi, vox te, the voice of the people is the voice of God. Iyon ang pinaghugutan natin. Opo, sir, bago lang si Partner Admar, bilang law expert at isa pong law professor, batay po sa mga resulta ng pagdinig sa Senado, naniniwala po ba kayo na may sapat na prima facie evidence para ituloy ng ombudsman ang preliminary investigation dito po sa mga recommendations ng Senate? Ang sa akin naman, I'm not claiming to be a law expert. Nag-o-observe lang tayo. May prinsipyo kasi MJ, yung res ipsa loquitur. The facts speak for itself. Like for example, yung interview ni Secretary John Vic Rimulya kay Pinky Webb. Admission naman yun na talagang may group effort, di ba? Ano ba bang interpretasyon na gagawin natin doon? So, like for example, itong kay General Torre na hindi niya pinapayagan former President Duterte to be visited by PP Sara, not only because he is a daughter, but he is his lawyer of choice. Batas man yan under Republic Act 7438. At saka yung forcing PRRD's lawyers to leave him. Bawal yan. May batas yan. Malinaw yan na point out yan ni Senator Alan Peter Cayetano when General Torre was questioned before that hearing. Ito namang usurpation of authority, yung hindi naman ito judicial. Kailangan, di ba, under yung batas na kung i-surrender mo, may surrender, but it should be in pursuance of an extradition requirement. So, there has to be a process na paano ba yan?
Now, kung sabihin naman natin na he was arrested because of the ICC, may requirement din na before he will be sent to The Hague, he will first be presented before a judicial authority. So, iyan ang mga malinaw na mga provisions. Hindi niya napalo. So, ito, strong para sa atin, kayo, kahit sino diyan, kung babasihan natin yung yardstick ng ating mga judicial determination, may prima facie talaga. Pero yung political aspect dyan na hindi natin masasabi yan kasi anything can be bent by politics.